Magandang umaga sa ating lahat. Tayo pa rin ay nasa ating seryeng New Humanity o Bagong Sangkatauhan, kung saan pinag-aaralan natin ang buong aklat ng Ephesians at titingnan kung paano tayo binigyan ni Kristo ng bagong buhay, bagong pamantayan sa pamumuhay, at bagong relasyon sa Kanya at sa ibang tao. Naway sa pakikinig nyo at patuloy na pagsubaybay ay mas lumalim pa ang inyong pananampalataya kay Jesus at mas magtiwala kayo sa Kanya. Pero bago ang ating mensahe, tumuloy muna tayo sa ating praise and worship. The God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Surely in this place, and we won't be quiet. We shout out Your praise. Oh, we shout out Your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes Your way. From that cross, and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We'll shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. Shout out Your praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out Your praise.
humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Forgive our sin and heal our broken land. As the year 2021 comes to a close, let us reflect on the Lord's goodness and faithfulness to us, sustaining us in the midst of an unprecedented pandemic and drawing us closer to Him even in these difficult times. Throughout the year, we have gathered together more frequently than before. That is, every quarter, as a community, to observe and participate in our 3-day church-wide reset. The reason for this is to highlight the importance of prayer in the life of a church as one body, and collectively be strengthened and encouraged. For this quarter, we'll be having our reset on October 27 to 29, Wednesday to Friday, with a focus on
praying for the nations. When Jesus commanded us in Matthew 28:19-20 to go and make disciples of all nations, he wasn't referring to a political state, a territory, or a country. Rather, he was talking about an ethno-linguistic group with a common self-identity that is shared by the various members, a people group. Today, there are 7,316 enriched people groups made up of around 4.7 billion people yet to hear the gospel. They live in areas where there are no indigenous communities of believing Christians able to engage them with church planting. Consequently, millions of Christian men and women are persecuted differently across the world for their faith. Pray for the Nations is an invitation for the church to pray for the unreached people groups, persecuted Christians around the world, and those working to reach them with the good news of Jesus. Not only that, it is a challenge to pray for opportunities to be involved in fulfilling the task of the Great Commission in any way possible. A few reminders for this reset. First, we will be releasing prayer guides and reflections daily at 7 a.m. through our social media platforms. Second, at 8 p.m. every night, we will gather online to pray as one body, as one church. This time we will be praying for the unreached people groups, for believers persecuted around the world, and for missionaries sharing the gospel to the nations. If you are limited in joining our online activities, a Reset offline primer containing reflection materials and prayer items will be available for you to download as the Reset date draws near. You can use this to participate even when offline. Finally, please take note that ministry activities, life groups, and journey group meetings will be on break during the Reset for us to devote our time and our energy to collective prayer. We look forward to experiencing collective prayer and fasting with you soon. Let us carry each other's burden through prayer, strengthen one another, and collectively pray for the nations. Noong Pasko ng 1914, biglang naglaho ang mga putok ng baril at ang mga pagsabog ng bomba sa kanlurang bahagi ng World War I or Unang Digmaang Pandaigdig. Nagsimula ito nung Christmas Eve or nung gabi ng December 24 nung ang mga German at ang mga British na mga sundalo na lumalaban sa unang pandaigdigang digmaan ay nagsimulang umawit ng mga Christmas carols to each other sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga depensa. At at certain point nga, sa isang pagkakataon, yung mga Allied soldiers o yung mga British ay nakarinig nga sila ng mga banda na tumutugtog at sinabayan ito ng mga pagkanta, sinundan ng mga maligayang awit ng mga Germans. Sa unang labas ng sikat ng araw ay may mga ibang German soldiers na lumabas sa kanilang hukay na taguan. Lumapit sila sa depensa ng mga British and they called out Merry Christmas sa native tongue or sa lengguwahe ng kanilang mga kalaban. Nung una, akala ng mga Allied soldiers, nako, patibong siguro to, baka trap ito. They feared it was a trick. But seeing the Germans, yung mga Germans, wala silang dalang baril, wala silang sandata, umakyat din sila sa kanilang mga hukay at nakapagkamay sa kanilang mga kalabang sundalo. Nakipagpalitan yung mga sundalo ng mga regalo, mga sigarilyo, mga pagkain, and they sang Christmas carols together. Meron pang ang mga documented, or there were pictures of German soldiers. Nagtayo sila ng Christmas tree sa kanilang mga trenches or sa kanilang mga hukay. At merong mga pictures din na nagpapakita na ang magkabilang panig ay naglaro ng good-natured or a friendly game of soccer. Ito ang tinawag na Christmas Truce of 1914 o ang panandaliang tigil-putukan ng 1914 sa kabila ng unang pandaigdigang digmaan or World War I.
Sabi nga ng isang German lieutenant na si Kirk Zimmich, sabi niya, "How marvelously wonderful, yet how strange it was. The English officers felt the same way about it. Thus Christmas, the celebration of love, managed to bring mortal enemies together as friends for a time." Imagine that, na ang magkalabang grupo, ang mga British and Germans, ay pansamantalang isinantabi ang kanilang hidwaan sa isa't isa, binaba ang kanilang armas at naging magkaibigan. Ang magkatunggaling lahi at magkaibaang lingwahe ay nagkaisa at nagbatian ng Merry Christmas. Ang magkaaway at nagpapatayan ay sama-sama upang na-celebrate ang kapanganakan ni Jesus. What a beautiful picture of peace, of unity, and of love. Ganito din ang imahe na gustong ipakita ni Paul sa atin sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 22. Dalawang grupo, ang mga Jews at ang Gentiles, na pinag-isa at pinagbuklod ni Kristo. Ngunit di tulad ng Christmas Truce of 1914, hindi ito pansamantalang kapayapaan lamang, kundi walang hanggang pagkakaisa. Ano nga ba ang ginawa ni Kristo upang pag-isahin ang mga Jews at Gentiles? Una, ang dating hiwalay na lahi ay nilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Basahin natin ang verse 11 to 13. Tandaan nyo yung dati nyong kalagayan. Pinanganak kayo ng mga Gentiles at tinawag ng mga dituli ng mga nagsasabing tuli daw sila dahil sa ginawa nila sa katawan nila. Noong time na yon, nakahiwalay kayo kay Christ. Hindi kayo kasama sa Israel. Ang bayan na pinili ng Diyos, hindi kayo kasali sa kasunduang nakabase sa pangako ng Diyos sa bayan niya. At namuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Dati malayo kayo sa Diyos, pero ngayon, dahil nakapag-isa kayo kay Kristo, nilapit na kayo. Dahil yon sa pag-aalay ng buhay at dugo ni Christ. Sa sinaunang panahon, maraming mga paraan kung paano inuuri ang mga tao. There are lots of ways to classify people. Nariyan ang mga mayayaman at mahirap, mga malayang tao or the free men, at ang mga alipin, the slaves, mga lalaki at babae, mga Roma at mga barbarians, at iba pa. Ngunit pagdating sa pananampalataya sa Diyos, mayroon lamang dalawang pangunahing paghahati, mga Jews at Gentiles. Ang Israel isang mapalad na bansa sa ilalim ng isang tunay na Diyos. Sila ang piniling lahi. They were the Jews. Sa kanila ay pinagkaloob ang kasunduan at pangako ng Diyos, ang pagsamba sa templo at ang pinangakong tagapagligtas ng Israel, ang Messiah. Samantala, ang mga Gentiles, ang mga tao na hindi kasapi sa bansang Israel, sila ang iba't ibang bansa at grupo na nakapalibot dito. Hindi kasing palad sila ng mga Jews. They were considered as separate from Christ. Sila ay hiwalay kay Kristo at hindi nila ina-expect ang isang Messiah at tagapagligtas na paliwanagin ang kanilang kadiliman. Hindi nila kilala kung sino si Jesus Christ at kung parating ba siya sa buhay nila. They had no rights of citizenship. Dahil nga hindi sila pinanganak sa Israel, wala silang mga karapatan by reason of their birth. The Gentiles were also not entitled to the promises of the covenantal community. Hindi sila recipients or hindi sila tatanggap sa mga pangako ng Diyos na ipinangako sa Israel. And dahil doon, they lived in a world devoid of hope. Sila ay namuhay sa isang mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila minamahal ng Diyos, na kinalimutan sila ng Diyos. But since they were ignorant of Him, hindi nila siya kilala, hindi rin sila naniniwala sa Kanya. Ngunit ngayon, dahil sa pag-aalay ng buhay ni Kristo, sila na ngayon ay inilapit niya sa Kanya. Noong una, sila ay hiwalay sa Kanya. They were separated. Ngayon, sila ay na kay Kristo na. In Christ, dati sila ay malayo, they were far away. Ngayon, sila ay inilapit na. They were brought near. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung mga benepisyo, mga pribilehiyo ng pagiging parte ng Israel, ay pwede na nilang ma-enjoy. Si Kristo ay hindi na lamang Messiah ng mga Jews, kundi tagapagligtas ng mga Gentiles at ng lahat ng tao. By reason of our birth, dahil sa ating kapanganakan, tayo din ay parte ng Gentile race at hindi parte ng Israel. We are not Jews. Ngunit dahil sa ginawa ni Kristo,
pwede na nating maranasan at ma-enjoy ang mga pribilehiyo na binigay sa Israel at ang mga pangako ng Diyos. All these things are done in and through Christ. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay naglalapit sa atin sa Panginoon. Ngayon, alam na natin na may Diyos tayong nagmamahal sa atin at may pag-asa tayo sa mundo. Now we can experience God's goodness and love through Jesus, His Son. Ang pangalawang ginawa ni Kristo upang pag-isahin ang mga Jews at Gentiles ay ang dating magkagalit na grupo ay binigyan ng kapayapaan at pinagkasundo ni Kristo. Basahin natin sa verse 14 to 18. Nung namatay si Christ sa krus, binigyan ng kapayapaan at pinagkasundo ang mga Jews at Gentiles. Winasak yung pader ng galit na dating naghihiwalay sa dalawang grupo. Binaliwala niya ang mga utos at batas ng Jewish law para bumuo siya ng bagong bayan mula sa dalawang lahi na united sa kanya para magkaroon ng kapayapaan. Nung namatay si Christ sa krus, tinapos niya ang galit nila sa isa't isa. Ginawa niyang iisang katawan ang Jews at Gentiles at pinagkasundo sila sa Diyos. So dumating si Christ at pinreach niya ang magandang balita ng kapayapaan sa lahat. Sa inyong mga Gentiles na dating malayo sa Diyos at sa mga Jews na malapit sa Diyos. Dahil kay Christ, nakakalapit tayong lahat sa Ama sa tulong ng iisang Espiritu. Dati magkagalit ang dalawang grupo. Ang isa ay pinili at ang isa ay hindi. Ang isa ay may pribilehiyong dala ng kanyang pagkamamayan at ang kanyang kapanganakan sa Israel. Ang isa ay wala nito. Ang isang pangkat ay malapit sa Diyos at ang isa ay malayo. Dahil sa mga pagkakaibang ito, lumikha ito ng puot sa pagitan ng dalawang grupo. Si Christ at wala ng iba ang nakalutas sa problema ng ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Inilapit niya ang mga tao sa Diyos at sa bawat isa sa kanyang sarili. Hindi lamang ang mensahe na ipinahayag niya o maging ang mensahe na ipinahayag tungkol sa kanya ang nagdulot ng pagkakasundo na ito. Ito ay dahil sa kanya. It is He Himself. Si Kristo ay kapayapaan at tagapagdala ng kapayapaan. Christ is both peace and peacemaker. Pinagkasundo niya ang mga Jews and Gentiles nung siya ay namatay sa krus. Ang dating magkagalit ay pinagkasundo niya dahil sa kanyang sakripisyo. Doon pinag-isa ang dalawang grupo. Ginawang isa ang dalawang bahagi bilang isang buo. Ang dalawang grupo, ang Jews at ang Gentiles, ay pinag-isa bilang isang bagong nilalang, bilang isang bagong sangkatauhan. Now, there is no distinction between Jews and Gentiles. Wala nang pagkakaiba sa dalawa. Sila ngayon ay iisa. Wow! Ang galing, no? Ginamit din ni Paul ang word na to reconcile o pinagkasundo. Reconciliation involves the idea of restoration o ang pagpapanumbalik sa isang relasyon. Example, nagka-LQ kayo or nag-lovers quarrel kayo ng iyong crush, ng iyong MU, ng inyong jowa, ng inyong asawa o sino man ang inyong minamahal. Siguro may nagawa ka o di ka nagawa, nakalimutan mo yung anniversary nyo, nakalimutan mo siyang imbitahin, or may nasabi kang masakit. Tapos nagkatampuhan kayo, di kayo nag-uusap, walang kibuan, at sandali o pansamantalang naputol ang relasyon. Ngunit kung may reconciliation, nag-sorry ka dahil kasalanan mo, at nag-sorry siya kahit hindi niya kasalanan, at nagkaayos kayo, at nagkasundong mali, nababalik ang relasyon, nag-uusap uli, at nagiging masaya kayo uli. That is reconciliation. Ang layunin ng kamatayan ni Kristo ay hindi lamang upang ang mga Jews and Gentiles ay magkasundo sa bawat isa. Ngunit bilang isang bagong nilalang, bilang isang bagong sangkatauhan, ay mapanumbalik ang kanilang relasyon sa Diyos. As members of new humanity, they will be reconciled to God and their relationship with Him be restored. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ay natapos ang puot sa pagitan ng mga Jews at Gentiles at sa pagitan ng tao at ng Diyos. Dahil dito, pwede na rin lumapit sa Panginoon anytime, kahit saan, nang walang pangamba na baka galit siya sa atin. Through the help of the Holy Spirit, we can come to God now just as we are. We can come to God in prayer. Ang pangatlo at huling ginawa ni Kristo upang pag-isahin ang mga Jews at Gentiles ay ang dating mga dayo at
at mga taga-ibang bansa ay tinuring na kasama sa pamilya ni Kristo. Basahin natin sa verse 19 to 22. Kaya kayong mga Gentiles, hindi na kayo tinuturing na mga dayo o taga-ibang bansa. Mga citizens na kayo, kasama ng bayan ng Diyos at kasama na kayo sa pamilya ng Diyos. Para kayong building, tinayo kayo sa pundasyon na nilagay ng mga apostles at prophets, kung saan si Christ Jesus mismo ang pinakamahalagang bato. Dahil sa Kanya, nagsama-sama ang mga parte ng buong building at nagiging isang banal na temple na para lang sa Panginoon. Dahil sa pagiging united nyo kay Christ, sama-sama din kayong tinayo para maging buhay na tinitirhan ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit. There are two technical terms here na karaniwang nagsasaad ng pagiging mababa ang katayuan kumpara sa mamamayan ng isang bansa o citizens. Ang una ay ang foreigner or dayuhan. Ito ay partikular na tumutukoy sa mga tao na bumibisita or dumadayo sa isang bansa. Ang pangalawa ay ang alien or yung mga naninirahan sa isang bansa na kanilang pinili. Either sila ay nagtatrabaho doon or pansamantalang doon muna tumira. Sila ay nakakatanggap ng konting proteksyon at legal na katayuan sa pamamagitan ng kanilang pagbabayad ng buwis. Ngunit wala talaga silang tunay na karapatan doon. For example, yung mga OFWs natin, pumupunta sa ibang bansa, pumupunta sa ibang mga countries to work there. Kahit matagal na sila doon, kahit ilang taon na sila doon, wala silang pribilehiyo ng pagboto, wala silang karapatan for healthcare. Pag na-hospital sila, kailangan lang magbayad. Wala silang libreng edukasyon para sa kanilang anak or total protection di tulad ng mga citizens ng isang bansa. Ngunit kapag pinagbigyan sila ng kanilang bansang tinitirhan, ginawa silang citizens, they are able to experience these things. Meron silang healthcare, meron silang edukasyon, at pinoprotektahan sila ng state na kanilang bansang tinitirhan. Ganon ang naging posisyon ng mga Gentiles sa kaharian ng Diyos bago ang pagdating ni Kristo. Ngunit ngayon, nasisiyahan sila dahil sa lahat ng pribilehiyo ng bagong bayan ng Diyos. Bilang karagdagan, ang mga Gentiles ay kasama sa pamilya ng Diyos o kasapi sa sambahayan ng Diyos, part of God's household, citizens of God's nation. Paul ends by likening the Gentiles being in Christ to a building. Na ang mga Gentiles ay naging Kristiyano, nilagay sila sa isang matatag na pundasyon ng mga apostles at prophets. Ngunit si Kristo ang pinakamahalagang bato at siya ang nagsasama-sama sa lahat ng parte ng buong building upang maging buhay na tirahan ng Espiritu ng Diyos. This is talking about the church or ang simbahan. Hindi na lang building na gawa ng tao, kundi tayo ng mga tao mismo na pinag-isa at pinagsama-sama ni Jesus. But remember, we are only the church when we are connected to Jesus and by Jesus to each other. Pinagsama-sama at pinag-isa kay Jesus at ni Jesus ay isa't isa. Sa pamamagitan ni Kristo at sa kanyang pag-aalay ng buhay at tugo sa krus, ang dating hiwalay ay inilapit na. Ang dating magkakagalit na grupo ay binigyan ng kapayapaan at pinagkasundo. Ang dating mga dayo at taga-ibang bansa ay tinuturing na kasama na sa pamilya ng Diyos. As we reflect on what Jesus has done, ano ang ibig sabihin nito sa ating simbahan, sa CBCP? Lalo na ang ating simbahan ay binubuo ng iba't ibang lahing pinanggalingan. We are from different races and ethnicities. Iba-ibang kalagayang pinansyal at iba-ibang kultura at family background. Bagaman hindi natin pwedeng baguhin ang mga pagkakaibang ito, pwede natin itong isintabi in view of what Jesus has done for us and to us. Tayo ay iisa at walang mas nakakalamang. Kay Kristo, ang ating mga pribilehiyo at pagpapala ay pantay at pareho. Dahil dito, let us not look highly on ourselves. Huwag maging mapagmataas at huwag tingnan na mababa ang iba. Don't look down on others. Sa paanan ng krus, tayo ay pantay at iisa. Sa halip na mas tingnan ang ating pagkakaiba, gawin natin ang lahat upang manatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating simbahan.
Tinawag tayong lahat ng Panginoon sa kanyang sarili. Pinagsama-sama at pinag-isa kay Kristo at ni Kristo sa isa't isa. Ito ang plano ng Diyos upang pagkasunduin ang lahat ng tao upang maging isang bagong nilalang kay Kristo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong mensahe ngayong araw. Salamat na sa kabila ng aming pagkakaiba, kami ay iisa sa iyo. Mangyari po sana, Lord, na patuloy naming i-celebrate ang aming unity o ang aming pagkakaisa sa inyo. Isantabi namin ang aming mga pagkakaiba or differences in view of what you have done, in view of your sacrifice, pag-aalay nyo ng buhay at dugo. Gawin nyong isa kaming simbahan, patatagin nyo ang aming simbahan. And Lord, help us. May your Spirit fill us to be as one. In Jesus Christ, amen.